Magandang umaga po sa inyong lahat. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Today is August 29, last Sunday of the month of August. Isang mabiyayang buong linggo na naman ang hinayaan ng Diyos na magdaan sa ating buhay. Napakarami po nating dapat ipagpasalamat sa Panginoon, mga kapatid. Habang ako'y nasa inyong harapan ngayon at kayo naman ay nasa aking harapan ngayon, though hindi tayo nagkikita physically, but I believe magkakasama tayo spiritually. Because the God we serve is the God of truth. So we must worship Him in spirit and in truth. Kaya't samahan niyo po kaming muli. Hayaan niyong mapagpala kayo ng mga mangyayari mula umpisa hanggang katapusan. Welcome po kayong lahat sa gawain ng Jesus is My Shepherd Church, dito man sa Danilupihan, sa ibang dako ng Pilipinas, at sa kabilang dako ng daigdig. Ano man po ang inyong kalagayan, we welcome you. At gusto po namin kayong makasama sa pagsamba. Maraming salamat sa Panginoon sa pribileheng ito. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng kanyang anak na si Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, at gayon din po sa ating minamahal na Panginoon. At ako'y nagpapasalamat sa muling pribilehiyo na pinagkakaloob po sa atin ng ating Panginoon na makasama po kayo sa araw na ito upang ipagdiwang muli ang kabutihan ng ating Panginoon. At mapapurihan natin siya at maitaas ang kanyang pangalan at gayon din ay matuto tayo sa kanyang mga salita. Sa mga sandaling ito, mga kapatid, samahan niyo nga po ako sa pagbabasa ng banal na salita ng ating Panginoon na masusumpungan po natin sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Purihin po ang banal na salita ng ating Panginoon at ngayon po ay dumako tayo sa isang maikling panalangin. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, kayo po na nasa langit at na napakabuti, napakadakila, napakamaibigin, mapag-aruga, walang kapantay ang inyong katapatan, Panginoon. At ang inyong pag-ibig at pagtatangi, pagmamahal sa amin ay lubos-lubos, Lord God. Sumayin niyo nga po yung pinakamataas na papuri, parangal at pagsamba na nararapat sa isang dakila at buhay na Diyos. Tunay nga po na wala kaming ibang masambit kundi yung pagsamba, paglulahati sa inyong pangalan, Panginoon. At gayon din po yung taos-pusong pasasalamat, Panginoon, sa bawat sandali na pinagkakalob niyo po sa aming buhay, na nararanasan namin yung kabutihan niyo, yung pag-iingat niyo po sa amin, Panginoon. Lumalapit nga po kami na may kababaang loob sa mga sandaling ito, Panginoon. Dalangin nga po namin na siyasatin niyo nga po yung aming mga puso't isipan, Panginoon. At kung ano man po yung nasumpungan niyo ng mga kasalanan na meron kami, gayon din po na aming mga pagkukulang, Panginoon, ay amin nga pong sinusuko sa inyo, Lord God. At dalangin namin na linisin niyo nga po kami, Panginoon, ng inyong banal na dugo, aming Panginoong Jesus. At pagindapatin niyo nga po kami, Panginoon, na makalapit sa inyo pong kabanalan sa mga sandaling ito, Lord God. Dalangin din po namin yung malayang pagkilos ng inyong banal na espiritu sa aming kalagitnaan, Lord, sa mga sandaling ito. Dalangin namin, Lord God, na samahan niyo nga po kami sa aming gagawin na pananambahan sa inyo, Lord God. Sa aming pong mga pag-aawitan, nawa nga po ito ay maging masamyong bulaklak, Panginoon, sa inyong presensya. At gayon din po, Lord God, dalangin din namin sa inyo yung pagpapala nyo at pagbabasbas nyo sa inyo pong gagamiting mensahero sa mga sandaling ito, Lord God, upang ipahayag ang inyong banal na salita, Panginoon. Muli po dalangin namin sa inyo, Lord God, na ihandaan nyo nga po ang aming mga kalooban na natanggapin yung mga salita nyo, Panginoon. At gawin namin pamantayan sa aming pamumuhay, Lord God. At maipa sa buhay namin, ma-apply namin sa aming mga pang-araw-araw na kilos, Lord God. Dalangin namin, Lord God, na
sa pamamagitan ng pagkakatuto sa inyo, Lord God, ay mas lalo pa kaming maging maibigin, Panginoon, sa inyo at sa aming mga kapwa, Lord God, na mas maipadama namin sa aming mga kapatiran yung kabutihan nyo, Lord God, na makita po nila kayo sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat nga po, Lord God, sa pagkakataon na ito. Nakaloob niyo po sa aming lahat na pribilehyo nga po, Panginoon, na binibigay niyo po sa amin para po makanaig namin kayo sa pamamagitan po ng pag-aawitan at yun din po sa pag-aaral ng inyong banal na salita. Ang lahat nga po ng kapurihan, karangalan at pagsamba ay binabalik po namin sa inyo. At ito po ay dinudulog namin sa pamamagitan po ng natatanging pangalan ng aming Panginoong Yesus, kasama po ng inyong banal na Espiritu Santo. Amen, amen at amen. Magandang araw po ng linggo sa ating lahat. Mga kapatid, purihin natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa panibagong linggo na nakalipas. Dahil ang Diyos ay hindi nagbabago, laging tapat. At tunay nga, marami tayong pinagdaanan sa mga nakaraang araw na ito na nagpapahina sa atin. Pero, lagi tayong pinapasigla ng Panginoon. Binibigyan niya tayo ng panibagong sigla sa araw-araw ng ating buhay. Kaya papurihan natin siya at sambahin. Purihin ang Panginoon. Amen! Hey! Woo! Tatakbo di mahapon, lalakad di mababago, maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Tatakbo di mahapon, lalakad di mababago, maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Tulad ng agilang, kailan lang nang may panibagong sigla. Ako ay agilang, kailan lang nang may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nagngangalit. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Purihin natin ang Panginoon dahil may panibago tayong sigla. Salamat, Panginoong Yesus! Tatakbo ngunit di mahapon, lalakad di mapapago, maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko'y nasa iyo. Tatakbo ngunit di mahapon, lalakad di mapapagod, maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko'y nasa iyo. Tulad ng agilang, kailan lang nang may panibagong sigla. Ako ay agilang, kailan lang nang may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nagngangalit. O Diyos, purihin ka. Tulad ng agilang, kailan lang nang may panibagong sigla. Ako ay agilang, kailan lang nang may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nagngangalit. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Oh, oh, salamat, Panginoon, sa iyong panibagong sigla. Tatakbo ngunit di mahapon, lalakad di mapapagod, maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko'y nasa iyo. Hey! Tatakbo ngunit di mahapon, lalakad di
mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko'y nasa'yo. Tatakbo, ngunit di mahapon. Lalakad, di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko'y nasa'yo. Tulad ng agila, kailan nang may panibagong sigla. Ako ay agilang, kailan nang may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nangangalit. O Diyos, purihin ka. Tulad ng agilang, kailan nang may panibagong sigla. Ako ay agilang, kailan nang may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nangangalit. O Diyos, purihin ka. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nangangalit. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Oh, purihin ka, Panginoon. Oh, oh. Hey! Sa panibagong sigla. Purihin ang Panginoon sa panibagong sigla. Sa Diyos lahat ng papuri. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos, sa iyong dakilang pag-ibig. Purihin ka sa lahat ng oras, sa lahat ng sandali ng aming buhay. Ano man ang aming pinagdaraanan, Panginoon, nararanasan, ang pag-ibig mo ay laging nandyan. Salamat sa iyong katapatan, O Diyos. Salamat sa iyong pag-ibig. Minsan pang ibalik sa alaala, minsan pang dalhin pag-ibig mong inalay sa puso'y at sa damdamin. Alinlangan ay wala, inibig ang tulad ko, inibig mo. Kahit pa man minsan ako'y lumayo, nanlalamig ang kukulang kailan pa man di ka nagbago, pag-ibig mo'y di naglaho, di minsan dinilisan. Lagi kang naroon sa aking tabi, sadyang wala nang papantay. Sa pag-ibig mong dalisay, tanging ikaw lamang ang sa aking nag-alay. Ngayon at magpakailanman, pagmamahal ngayong bigay, hindi kailan magwawakas ang pag-ibig mo. Sa sandaling kailangan ka, ika'y nariyan. Kailan pa man di ko iniwan, kasama
Sadyang wala nang pagpantay sa pag-ibig mong nalisay. Tanging ikaw lamang ang sa aking nag-alay. Ngayon at magpakailanman, magmamahal ngayong bigay. Hindi kailan magwawakas ang pag-ibig mo. Sadyang wala nang pagpantay sa pag-ibig mong nalisay. Tanging ikaw lamang ang sa aking nag-alay. Ngayon at magpakailanman, magmamahal ngayong bigay. Hindi kailan magwawakas ang pag-ibig mo. Kaya ang buhay kong taglay hanggang saan naman sa'yo. Sa pag-ibig mo. O Diyos, hindi kaya magwawakas ang pag-ibig mo. Oh, purihin ka, O Diyos. Purihin ka sa pag-ibig mo. Sa iyo lahat ng pagpuri. Sa iyo lahat ng pagsamba. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen. Ngayon naman po tayo dadako sa pag-aaral ng kanyang banal na salita. Ngayon pong umagang ito, isang topical study of 2 Corinthians 9:7 ang ating pag-aaralan. At ito po ay matatagpuan sa ikalawang Korinto. New Testament po ito. 2 Corinthians chapter 9, verse 7. If you have your Bible, please open with me and please have the privilege to stand up bilang ating paggalang sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Let us read 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. I would like to read it in Tagalog. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan, nang walang pag-aatubili at hindi sa pilitan. Dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mabuting salita. It is true that we make a living by what we get, but it is equally true that we make a life but by what we give. Ang sabi po, totoo naman na tayo'y nakakapamuhay sa pamamagitan ng ating tinatanggap. Subalit, totoo rin naman na nakakapamuhay din tayo sa pamamagitan ng ating ipinagkakaloob. Marahil ito ang nasa isip ni Pablo. Ang prinsipyong ito na nagbigay sa kanya ng kakayahan o pag-iisip na sabihin, God loves a cheerful giver. God loves a cheerful giver. Ano po ba ang ibig sabihin ng cheerful?
No? Sa Grego pong salita, ang sabi, ang kahulugan nito ay hilaros, na ang ibig sabihin, cheerful or hilarious sa salitang Ingles. Kaya naman, ayon kay Pablo, ang pagkakaloob ay hindi dapat nag-aatubili. Hindi ito dapat pinag-aalinlanganan o hindi ka nasasaktan pag ikaw ay nagbibigay. Taliwas pa nga doon, dapat masaya ka pag ikaw ay nagbibigay. Why would giving produce hilarity or cheerfulness and joy? When everything in our flesh says it should produce just the opposite. Totoo nga naman pag tayo nasa laman talaga, kahit naman ako nung hindi pa Kristiyano, masamang-masama ang loob ko kapag nagbibigay ako ng higit pa, no? Pag ako'y naghanap buhay, gusto ko, nandun lang yung aking kinita at gusto ko gamitin ito ayon sa aking sariling kagustuhan. Pero, talaga naman, kung sa sarili lamang natin, hindi natin kayang gawing magkaloob ng may kagalakan. Talagang we need the Spirit of the Lord to enable us to give cheerfully. At alam niyo po bang ito ang pag-aaralan natin sa umagang ito, mga kapatid? Sabihin niyo sa akin, eto na naman si Pastora, pag-aaralan na naman natin yung pagbibigay. Mga kapatid, kapag ito paulit-ulit na itinuturo, ibig sabihin, may mga nakakasunod, pero marami rin ang hindi sumusunod. Ano po? Kaya po, ang sabi sa commentary, Paul gives 5 reasons why giving does indeed produce cheerfulness. Ito po ay mensahe para sa mga Kristiyano at sa mga magiging Kristiyano pa lang. Ito ay para sa ating lahat upang matanggap natin ang biyaya at pagpapalang kaakibat ng mensaheng ito na gustong ipaalam ng Diyos para sa ating lahat. No? Why giving produce cheerfulness in us? Actually, ang pamagat nga po natin ang sabi, ang title ng ating pag-aaralan ngayon, Giving Cheerfully. Why should I? May tanong pa. Giving cheerfully. Why should I? So, magpatuloy na po tayo. Why giving produce cheerfulness in us? Because of, una, sabi po, merong 5 dahilan. Sinasabi ni Pablo, merong 5 dahilan bakit talagang nagbibigay ng kagalakan ang pagkakaloob. Why giving produce cheerfulness in us? Because of, number 1, God's promise to us. 2 Corinthians 9:6, ang sabi po, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Sa Tagalog po ang sabi, tandaan niyo ito, ang naghahasik ng kaunti ay umaani ng kaunti. At ang naghahasik ng marami ay umaani ng marami. Matapos gamitin ng Panginoong Hesus ang bangka ni Pedro, dahil siya po ay nag-preach, nagpahayag ng salita ng Diyos sa pampang ng Sea of Galilee, ang sabi niya kay Pedro, take your boat out, ang sabi niya kay Pedro, and throw your nets into water. Ginawa naman po ni Pedro yon. Sa laki ng gulat niya, ay nakahuli sila ng napakalalaking isda na halos lumubog na ang kanyang bangka. Matatagpuan po natin yan
sa aklat ng Lucas, chapter 5, 3 to 6. So sa madaling sabi, dahil ibinigay ni Pedro at ipinagamit ni Pedro ang kanyang bangka sa Panginoong Jesus, ang Panginoon naman ibinalik ito na punong-puno ng isda. That's just the way God is. He is a debtor to no man. Ano po? Hindi natin siya pwedeng pantayan pagdating sa pagkakaloob. Mga kapatid, papantayan at papantayan niya yun. Ginamit niya ang bangka ni Pedro at pagkatapos niya itong gamitin, sabi niya, ipalaot mo. Iusog mo ro ng iyong bangka. At ihagis mo ang iyong lambat. Ang sabi ni Pedro, maghapon nga kaming ng isda, wala kaming nahuli doon pa sa malalim. Pagkatapos ngayon, sabi mo, ilatag namin ang aming mga lambat. Pero anyway, sumunod si Pedro at siya ay nagulat. Dahil halos hindi nila mabuhat yung mga isda, na hindi lang po basta isda, malalaking isda na nandun sa kanilang mga lambat. Ganito po kahiwaga ang ating Diyos. Ang sabi po sa Malakay 3, 8 to 9, Will a mere mortal rob God? Yet you rob me. But you ask, how are we robbing you? In tithes and offerings, you are under a curse, your whole nation, because you are robbing me. Naku po. Mabigat po itong sinasabing ito sa aklat ng Malakay na how many times ko na rin naituro sa inyo. Ang sabi po sa Tagalog, maaari bang nakawan ng tao ang Diyos? Parang imposible. Pero ninanakawan ninyo ako, ang Diyos mismo ang nagsasalita rito at tinatanong ninyo, paano namin kayo ninanakawan? Ninanakawan ninyo ako dahil hindi ninyo ibinibigay ang inyong mga ikapu at mga handog. Yan ang dahilan kung bakit ko isinumpa ang buong bansa. Naku po, may kaakibat pong sumpa. Pag-aralan pa natin. By the way, what is tithe? What is the tithe? The word simply means a tenth. That is the first 10% of anything we earn. Be it $1 or $1,000,000 a day is God's. So anuman po, ibig sabihin, sinasabi rito, anuman po ang iyong tanggapin. Mula sa iyong pinagtrabauhan. $1 man yan o $1,000,000 man yan, yan ang ikasampung bahagi niyan ay sa Diyos. Hindi po atin. And according to Malakay 3, failure to release this tithe to Him constitute robbery. Hindi mo na pala kailangan pang mismo yung hindi mo ibigay ang bahagi ng Diyos ay pagnanakaw na. Yan ang sinasabi sa Bible. Malakay told the Jews they were cursed. Not cursed, Not cursed in the sense that God is in heaven steering a cauldron with broomstick. Hindi po ganon na hinahalo-halo yung kawa at sinasabi yung sumpa. Hindi po ganon. Pronouncing curse upon them. Hindi po ganon ang sinasabing sumpa ng Panginoon. But, take note, cursed because they limited what God could do for them. Tingnan niyo po ang sinasabi ng salita ng Diyos. But cursed because they limited what God could do for them. Nililimitahan natin ang maaaring gawin ng Diyos sa buhay natin pag hindi po natin binabayaran yung karampatang bahagi niya
sa kung ano ang tinatanggap natin. Okay, tuloy natin sa Malakay 3:10. Ito po ang kanyang suggestion. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Naku po, nakaka-excite po itong sinasabing ito ng kanyang mga salita. Pero ngayon, sabi niya, hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako. Ang sabi niya sa ating salita, sa ating wika. Ang Panginoong makapangyarihan, sinabi pa niya kung sino siya. The Lord Almighty, ang Panginoong makapangyarihan. Dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapu sa bodega ng templo. By the way, nung araw po kasi, ang pinupuntahan ng mga mananampalataya, sumasamba sila sa Diyos, sa templo, merong designated temple sa bawat lugar. In our times, in our days, eto na po, ang church na po, ang sinasabing templo. Ano ang reason? Dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapu sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, padadalhan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobrang pagpapala. Ang church po ng Panginoon, ang iglesia, the body of Christ, sa mundong ito, talaga po ang ating Diyos ay napakarunong na provider. Sa bawat bagay na ibigay niya sa atin, tutuusin nga talaga naman at totoo naman, lahat ng meron tayo ay galing sa Kanya. And to tell you the truth, mga kapatid, anumang bagay na sa Panginoon, ito po ay sagrado, ito po ay banal, at hindi po natin dapat pinakikialaman. Kaya nga po, ang mga mananampalataya, tinuturuan silang magkaloob na i-separate sa bawat tinatanggap nila, ay i-separate yung bahagi ng Panginoon. When you tithe, when you give the tithe of your wages, sineseparate nyo yon para sa Panginoon. Iyon po ay hindi atin. Ano po? So, hindi po natin ito dapat pinakikialaman. Di po ba sinasabi sa kasulatan, anumang hindi atin, pag pinakialaman natin, we are coveting. Ano po? The same thing with the Lord. Yung 10% do not belong to us. It's the Lord's. So, when you give your tithe, you separate your tithe after your wages, ibinibigay mo ang ikasampung bahagi para sa Panginoon, para gamitin sa pangangailangan ng kanyang gawain dito sa lupa. Amen? Ito pong gawain niya or itong church niya. Sasabihin mo, pinayayaman lang natin ang pastor niyan dahil nagbibigay tayo. Hindi po. Napakarami pong pangangailangan ng iglesia na kung talagang ang mga tao magtatapat lamang, sobra-sobra at maraming mapagdadalhan yung mga pananalaping iyon na mismong ang Diyos mismo ang nagsabi, ibigay ninyo sa Panginoon sapagkat iyon ang kanyang bahagi. And to remind you also, brothers and sisters, pag ikaw po ay nag-ikapo sa Panginoon, you are not giving anything to God yet. Ano po? Yung ikapo po ay sa Diyos yun. When you offer something to God, doon pa lang kayo nagbibigay sa Panginoon. After your tithes, yung offering, doon pa lang tayo nagkakaloob sa Panginoon. Kaya yung tithes po, hindi talaga natin dapat ito pinakikialaman. Ano po, sabi kanina yung hamon. Sabi ito lang ang kaisa-isang talata na nagsasabing, test me. Subukan ninyo ako. Pero dito din sa aklat ng Malakias, merong isang exemption. Kasi sa Bible, pagka sinubok natin ng Diyos,
lalabas tayong presumptuous, pangahas, hindi po ba? Kasi sino tayo para subukan siya? Pero dito sa Book of Malachi, in-emphasize niyang mabuti, na ang sabi niya, test me. Subukan ninyo ako. Bring the tithe to my storehouse, watch and see what I will do. Yan po ay nakasaad sa Malachi 3:11. Ito po ang sabi niya, kapag ginawa mo yun, I will prevent pests from devouring your crops. Kasi nung araw po, ang pinaka-livelihood, main livelihood ng tao ay ang pagtatanim ng mga crops at pagpapastol. Doon sa bansang Israel, ano po? Ang sabi niya, I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not drop their fruit before it is ripe, says the Lord Almighty. Hindi ko papabayaang sirain ng peste ang inyong mga pananim o malagas ang bunga ng inyong mga ubas. So, ibig sabihin, siya ang magpo-protect ng lahat ng ipinagkatiwala niya sa atin. Kapag tinupad natin kung anong sinasabi niya sa Malachi 3:10. Ibig bang sabihin nito, sabi sa commentary, does this mean it with tithe will be rich? Kapag ba tayo nag-ikapo, yayaman tayo? No. Hindi ganon. But, ang sabi, we will be blessed. Tayo ay pagpapalain. When people look at us, they will sense an absence of tension, a freedom and a contentment within us due to God's protection of that which He has given us. Kapag ka po kasi tayo sumusunod, kung papansinin ninyo, ang mga salita ng Diyos, lagi pong may challenge yan, may hamon yan. But pag nagbigay siya ng challenge, merong kalakip na pangako yan. Kung minsan kasi tayong mga mananampalataya, gusto natin yung pangako agad matupad eh. Hindi pa man natin sinusunod yung hamon. Gusto na natin yung pangako. Hindi po ganon. Magbibigay ng challenge ang Diyos, pag sinunod natin, then yung mga pangako niya ay darating sa atin. Yan po ang ginagawa ng pagtatapat natin sa Panginoon. Kaya ating papansin ninyo, yung unang-unang challenge, yung pagtatapad, natitest po rito sa yung ating integrity. Mga kapatid, integrity. May maililihim po ba tayo sa Diyos? Wala naman. Alam niya kung nagsasabi tayo ng totoo. Alam din niya kung nagsisinungaling tayo. Tuloy natin. Okay, number 2, why should we give cheerfully? Because of God's promise, yun ang nauna. Pangalawa, why should we give cheerfully? Because of God's purpose for us. What is God's purpose for us? Matthew 6:21. For where your treasure is, there your heart will be also. Sa Tagalog po ang sabi, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Amen po ba kayo doon? What is God's purpose for us? Of course, obviously, to live in heaven eternally. Hindi naman po rito sa lupa tayo mabubuhay eternally. Ang buhay natin may hangganan, may katapusan. Lately nga po, marami kaming kakilala, mga kaibigan, na hindi kami makapaniwala. May mga kabataan pa, may mga nasa mids of their lives pa lang, nangamatay na sila because of this COVID-19, mga kapatid. Unpredictable ang buhay.
Ang buhay dito sa lupa, may hangganan po yan. At hindi natin pwedeng ipagmalaki. At mismo ang Diyos, ang layunin niya para sa atin, to live in heaven eternally. Doon sa langit. Therefore, because we so easily get stuck in the world system, God says, I have a way to get your heart in heaven. Ang sabi niya, put your treasure there. Ilagay mo ang iyong mga kayamanan doon sa langit. People who invest in heaven become increasingly interested in the coming of Christ and the coming of the kingdom. Kapag ka po kasi ang ating mga kayamanan, ini-invest natin dun sa langit, laging ang ating perspektibo, mapapansin mo kapag ka ikaw ay nakafocus, kingdom focus ka, ang lahat ng mga pangarap mo ay doon sa piling ng Diyos. Ay ako nga po tuwang-tuwa nung i-post ko yung aking pamilya. Nakalagay po doon sa Facebook, my family, biologically and spiritually, by the grace of God. Thank God. Ano po? Bakit ko po nasabi yon? Kasi po, meron pa pong absent doon, yung pamilya ni Eddie, yung panganay kong kapatid, wala pa po doon. At meron pa akong ibang mga pamangkin kasama ng kanilang mga pamilya, wala doon. Ibig sabihin, yung aking buong pamilyang iyon, they are all Christians. At nagpapasalamat ako sa Panginoon. Bakit ko sinabing, they are my family biologically? Yes, because they are my siblings. Sila yung mga pamilya ng aking mga kapatid. And at the same time, they became believer. Mga mananampalataya sila. So, that means to say, hindi lang sa dugo ko sila mga kamag-anak, kundi maging sa aking pananampalataya. They are all my spiritual family. Pag po kasi heaven bound ng ating pananaw, mga kapatid, ang unang-una nating iisipin, ang ating pamilya na kailangan sila man, tulad natin, ay makakilala sa Panginoon at makasama natin sila sa piling ng Diyos. Ano po? Kaya nga po, sabi nga, kung nasaan ang iyong puso, naroon ang iyong mga kayamanan. Kung ang puso mo ay narito sa mundo, of course, lahat ng bagay dito sa mundo, nandun ang puso mo. Sinasabi po sa kasulatan, mga kapatid, ang mundong ito'y maglalaho. Lahat ng bagay na nasa mundong ito ay hindi mo madadala sa kabilang buhay. Marami na akong, ako mismo, yung nanay ko namatay. Inilagay sa cadaver bag. Hindi ko na nabihisan pa yung pinakahanda-handa ko sa kanyang pamburol niya. Hindi ko na ibihis sa kanya. Ayaw na akong payagang bihisan siya. Basta isinara yung cadaver bag, yun na lang. Tapos inilagay sa kabaong. Kinabukasan, after 12 hours, ibinaon na siya. Sa panahon natin ngayon, pag may namamatay, lalo na kung nasa ECQ ka o kaya MECQ, mahigpit talaga. Ganito lang ba ang buhay? Hindi na nagawang bihisan pa si nanay ng maayos-ayos na damit. Kaya dito mo marirealize ano bang mga pinagpapagura natin sa mundong ito that later on, maiiwan lang natin? No? Maraming mga tao nagpakapagod for the sake of their family, pundar dito, pundar doon. Nandun sa abroad, nagtatrabaho ng napakatagal na panahon. Pag uwi nila dito sa Pilipinas, may sakit na sila. And later on, after 2 to 3 months, eto na. Namatay na, hindi man nila na-enjoy kung ano ang mga pinagpagura nila. Ganito po ba ang buhay na gusto natin? Ang Diyos natin, kaya nga sinasabi dito, kung nasaan ang iyong mga kayamanan, naroon din ang iyong puso. Dapat yung kayamanan natin, nandun sa piling ng Diyos, doon sa eternity. Kasi doon sa eternity, sabi nga ng kasulatan, walang maninirang tanga doon, walang magnanakaw doon sa langit. Nakaipon iyon on your behalf. Para sa panahon na ikaw ay nandun na sa langit,
doon makikita kung ano yung mga ginawa mo doon sa mga pinagkatiwala. By the way, lahat ng meron tayo, ultimong buhay natin, kung ano ang ating tinataglay, even our family, our loved ones, pinagkatiwala lang ng Diyos sa atin. Hindi po natin masasabing iyan ay atin. Kaya kailangan sumunod po tayo sa kung ano yung sinasabi ng Diyos sa atin. Kailangan, sabi nga, if your treasure is regularly invested in heaven, you'll find yourself increasingly kingdom-oriented. Na ultimong mga pangarap mo sa buhay, papunta na sa langit, hindi na rito sa lupa. Na makapag-focus ka ng pagbabahagi ng salita ng Diyos sa ibang tao dahil alam mo ang kahihinatnan ng taong wala kay Kristo. Lalo na yung mga loved ones natin. Alam natin kung anong kahihinatnan ng taong wala kay Kristo, mga kapatid. At ito yung sinasabi ng Panginoon. Kaya tayo inuutusan. Give cheerfully. Not only our treasure, but also ourselves, our lives. Ano po? As illustrated by Jesus in the parable of the 10 talents, we will give an account as to whether we invested what He gave us. Alam niyo po ba, talaga totoo po ito. Ano mang ipagkatiwala sa atin ng Diyos, haharap tayo sa harapan ng Panginoong Yesus. At alam niyo po ba, magsusulit tayo doon. Kung ano yung ginawa natin doon sa mga ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Una sa ating buhay, sa ating time, sa ating mga talento, no? Yung trabaho natin, yung kinikita ninyo sa trabaho ninyo, yung mga tinatanggap ninyo, ano ang ginagawa ninyo, natin, no po? Magsusulit po tayo sa Panginoon. Yun naman, kung masasama ka dun sa Bema Judgment Seat of Christ. Kasi pag nasama ka dun, ibig sabihin, nakasama ka sa rapture at save ka. Kaya lang, anong mukhang ihaharap natin? Ano po? Ang sabi nga, ng Panginoong Jesus, magsusulit tayo sa anumang ginawa natin sa lahat ng ipinagkatiwala niya sa atin. If we have invested wisely, we will be given significant responsibility. Kaya nga po sinasabi, yung promotion, galing sa Diyos yan. Hindi lamang po ito may kinalaman sa ating espiritualidad at maging sa ating kalagayan bilang mga mananampalataya. Ito po, in all walks of life, applicable po ito, mga kapatid, na kung mapagkakatiwalaan tayo dun sa kakaunti, ay mapagkakatiwalaan din tayo sa malaki. Kung tayo'y magiging tapat, ano po? Nakita niyo po yung illustration ginawa ni Pastor Rosette nung nakaraan, yung nag-a-apply ng trabaho dahil tinuruan siya ng tatay niya ng tinuruan. Hindi nawala sa kanya, hindi niya nalimutan yun. Nakita sa kanya yung pagmamalasakit, yung pagsisinop. At mismong tao, natuwa sa kanya at binigay sa kanya ang trabaho. How much more ang Diyos, mga kapatid? Pag tayo'y pinagkatiwalaan niya, inaasahan niya sa atin. Nasisinupin natin kung ano ang ipinagkatiwala niya sa atin. At siya po, whether we like it or not, pag nakita niya ang katapatan natin, siya mismo ang magpo-promote sa atin. Ano pa? Why does money impact our role in eternity? Because we work 40 to 50 hours a week. What we do with our money is a direct reflection upon what we do with our lives. Kasi most of our waking hours ay sa pagtatrabaho. Kaya kung ano yung ginagawa natin sa mga kinita natin, ito yung reflection nito ng kung ano ang ginagawa natin sa mga buhay natin. We need to hear this. Jesus is coming and will not matter that we got a new car or a big house. At that moment, nothing will matter except that we'll see Him face to face. Totoo naman po. Di po ba? In a twinkling of an eye, papalitan tayo.
ng glorified body. Pati nga yung damit na suot natin, hindi natin madadala yan, papalitan po iyan. Mga kapatid, bakit natin masyadong i-entangle yung sarili natin sa mga bagay na nasa mundong ito? Kung gano'n ang mangyayari. This one who loves us so much will say, "What did you do with my tenth?" No po? That's what you think of me? Kasi kung mahal natin ang Diyos, susunod tayo, amen? Di ba yung mag-asawa? Pag nagsusunod ron yan, ibig sabihin nagmamahalan yan. Yung mga anak, kung sumusunod sila sa magulang nila, ibig sabihin, mahal nila ang kanilang mga magulang. Kung walang sunuran, ay hindi po magkakasundo yan. Paano natin ipinakikita ang ating pagmamahal sa Diyos? Tapos sasabihin natin, mahal natin ang Diyos. Pag may kailangan tayo, gano'n may nangyayaring kung ano-ano sa atin, ang Diyos ang tinatawag natin. Afterwards, pagkatapos nun, na nakaraos tayo, anong ginagawa natin in regards para naman makapagbalik naman tayo ng kaluguran sa Panginoon? Bilang act of gratefulness to Him, anong ginagawa natin? Wala lang. Ano po iyon? Ano po? Hindi natin masasabi na mahal natin ang Panginoon kung hindi natin sinusunod. At alam ng Diyos yan. Ang sinasabi I can't allow you to have the responsibility you would have had. Kung hindi ka mapagkakatiwalaan, hindi ka ipopromote ng Diyos. Sa madaling sabi. Yun lang po yun. Kaya nga kailangan maging magalak tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito po pinag-uusapan natin, tithing pa lang po ito. Ano po? Paulit-ulit. Bakit ba paulit-ulit? Pastora, pandemic ngayon. Ang Diyos ang nakakaalam, bakit niya hinayaang maituro ito. Kilala niya tayong lahat, as I said. Nakasulat lahat. Kung ang pangalan mo'y nakasulat sa aklat ng buhay. Therefore, meron siyang karapatang turuan tayo, disiplinahin tayo for our good. Para sa ating kapakanan. Masasaktan ng Panginoon kapag hindi tayo natutong sumunod. Sabi nga, sinasabi, lagi kong naririnig, you can give without loving, but you cannot love without giving. Gaano katotoo ito? Totoo naman. Paano mo maipahayag sa Diyos ang iyong pagmamahal sa Kanya kung hindi ka magkakaloob sa Kanya, mga kapatid? Hindi lamang sa pananalapi, kundi ang iyong buong sarili. Pinag-uusapan natin. Hindi mo pwedeng i-express ang pagmamahal mo sa Kanya kung wala kang ibibigay. Malinaw po yun. Amen? Pangatlo, why should we give cheerfully? Because of God's premise about us. Premise. Ang ibig sabihin, pamantayan tungkol sa atin, saligan ng Diyos tungkol sa atin. Ang sabi sa Luke 6:36-38, be merciful just as your Father is merciful. Do not judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven. Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over will pour into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Maging maawain kayo tulad ng inyong ama. Huwag ninyong husgahan ang iba upang hindi rin kayo husgahan ng Diyos. Huwag kayong magsabi na dapat silang parusahan ng Diyos upang hindi rin niya kayo parusahan. Magpatawad kayo upang patawarin din kayo ng Diyos. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganon din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Ito po yung pamantayan na ibinigay ng Diyos sa atin. Ito po kasi yung puso ng Diyos. Ito po yung kanyang katangian. Na ito rin ang inaasahan niya
sa atin na kanyang nilikha, mga kapatid. Paulit-ulit sa buong kasulatan, sa buong Biblia, tinitinan niya ang kanyang mga tao. At talaga naman, lagi niyang sinasabi, mga matitigas ang ulo, matitigas ang puso, hindi marunong sumunod. I know what you are, God says. I want you to be different. Gusto niya, kaya nga po, talagang pinag-ukulan niya ng pansin, itinangi ang bansang Israel. Ang sabi niya, I want you to be bigger, I want you to be forgiving, merciful, and compassionate. At sa lahat ng kanyang mga anak, ito ang inaasahan niya. I want you to be forgiving, merciful, and compassionate. I want you to relate to people, to care about people, to love people like I do. So give money. Teka muna, meron bang kaugnayan ng pagmamalasakit sa tao at pagbibigay ng pera? Maaring isipin natin, maawain naman tayo, mapagpatawad at mapagmalasakit. Pero paano natin ipapamalas ito? Gaya ng sinasabi sa Lucas 6:35-38. Jesus said we are to measure them by how generous we are financially. Thus, there is indeed a direct correlation between what we do with material resources and how we relate to people. Sa madaling sabi, malalaman natin kung paano tayo makitungo sa tao sa pamamagitan ng paghawak ng ating pananalapi. Kung sinasabi nating mahal natin ang ating kapwa, kung hindi naman tayo makapagbigay, tanda ng malasakit sa kanila, we are only fooling ourselves. Magkaugnay ito, Jesus said. Ang pagkakaloob ay hindi paraan ng Diyos para makapag-raise ng maraming pera. Hindi niya kailangan ng pera, to tell you the truth, kapatid. Siyang may-ari ng lahat ng bagay, even you and me. He owns us. Everything we are, what we have, He owns everything. Ano po? Ito ang sinasabi, paraan niya ito upang tayo'y lumago. Kilala niya tayo at gusto niya tayong palayain sa ganitong gawain. Alam ng Diyos ang puso natin. Kaya sa tuwing mag-o-offering na at pinalalagpas natin ang pagkakataong makapagkaloob, pinalalagpas din natin ang pagkakataong baguhin tayo ng Diyos. At para bang sinasabi natin, keep me a small person, Lord. Alam niyo po bang kayo sagana sa pagkakaloob, ang unang binabago ng Diyos sa atin, yung puso natin, yung ugali natin. Totoo ang sinasabi sa Philippians 2:13. Siya nagbibigay sa atin ng kapangyarihang naising isagawa ang kanyang kalooban. Mga kapatid, kapag tayo nagtatapat sa Diyos, nakikita niya ang ating puso at binabago niya yung unti-unti. Inaalis niya ang pagkamakasarili, inaalis niya ang pagkasakim, wina-widen niya ang ating pangunawa. Binibigyan niya tayo ng kingdom focus at pinapakilala niya ang kanyang pamantayan sa atin kasi gusto niya maging kawangis din tayo ng kanyang anak na si Jesus. Yun ang pinaka-purpose. Kaya tayo iniligtas ng Diyos to be in the likeness of His Son, the Lord Jesus Christ, mga kapatid. Kung pinalalagpas mo yung pagkakataon, ikaw magkaloob ng buong katapatan sa Diyos. Therefore, sinasabi mo sa iyong sarili, ganito na lang ako. Ayaw mo lumago. At magsusulit ka sa Panginoon, kapatid. Magsusulit ka sa Panginoon. Hindi po ito pananakot, ito po ang sinasabi ng kanyang salita na pinag-aaralan natin ngayon. Ano pa? Why should we give cheerfully? For God's process in us, number 4. For God's process in us. 1 Timothy 6:17. Command those who are rich in this present world not to be arrogant nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Oh, ano pa sasabihin natin? Sabi sa Tagalog, sabihin mo sa mga mayayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanan nilang madaling mawala.
Sa halip, umasa sila sa Diyos na nagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay na ikasisiya natin. Hindi po tayo ang nagsusumikap para kamtan natin kung ano yung mai-enjoy natin. It is God's prerogative to bless us and enjoy this blessing that He gave us. Mga kapatid, wala tayong maipagmamalaki sa Panginoon. Paulit-ulit niyang sinasabi niyan. God is a giver. Amen? God is a giver and wants us to be like Him. Why? Bakit gusto niyang makawangis niya tayo? Because He is hilariously happy. There is cheerfulness in heaven day and night. Basahin niyo po ang Revelation. Pagkatapos ng tribulation at nandun na sa langit ang mga binanal. Walang tigil sa pagpupuri at pagsamba ang lahat ng nilalang na naroroon. Praise is resounding. Joy is unspeakable. There is holy happiness unparalleled to anything this world has ever seen. Wala pang matang nakakita ng mga bagay na inihanda ng Diyos doon sa langit. Knowing giving is hard for us, God demands it. Kasi alam ng Diyos Alam niya ang likas natin. Dahil alam niya tayo talagang hirap magbigay. Kaya naman, siya mismo ang humihingi nito. Not because He is mean, Hindi dahil siya isakim. But, ito po ang reason. But to help us be like Him. What will this do? The same thing it did for Abraham. Ayaw niya tayong maging sakim. Gusto niya maging kawangis niya tayo. Ganito rin ang ginawa niya kay Abraham. In Genesis 14:18-20, ang sabi po, following the successful rescue of his nephew Lot, Abraham was met by Melchizedek, the king of Salem, who with bread and wine in hand blessed him. Inerrantly, sensing God was in his midst in the person of Melchizedek, Abraham did what any man of God must do. He gave tithes of all he had. He gave tithes of all he had to Melchizedek. Temptation comes to us constantly through our cell phones, saying, you need this, buy this, grab this. Sa cellphone nga nun, makikita mo dun Maya-maya, merong mga sale, matutukso ka nga naman. In essence, advertisement tells us to buy things we don't need with money. What is the solution? We'll be able to resist temptation of buying this, buying that, if we give first to the kingdom of God. Pay your tithes first. Do not spend what is not yours. And God will be honored. At siya mismo ang magta-transform sa iyo, mga kapatid. Siya ang mismong babago ng isip mo. Kasi pinarangalan mo muna siya sa pamamagitan ng pagbabahagi mo kung ano ang nararapat para sa Kanya. Ano pa? Number 5, why should we give cheerfully? Because of God's presence with us. The final reason we can give cheerfully is because God gave us Jesus. Amen? If this verse, the only reason, if this were the only reason to give, it would be more than enough. Ang sinasabi po ng commentary. Kung ito lang ang dahilan, talagang sapat na. Ang sabi sa 2 Corinthians 8:9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake, He became poor, so that you, through His poverty, might become rich. Ano pong ibig sabihin sa Tagalog? Sabi, sapagkat alam naman ninyo ang biyayang ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo na kahit na mayaman siya doon sa langit,
ay nagpakadukha siya dito sa mundo, alang-alang sa iyo at sa akin, para sa pamamagitan ng kanyang kahirapan ay maging mayaman tayo. Mga kapatid, when the wise men came to Bethlehem, they brought gold, they brought, frankincense, nagdala sila ng ginto, frankincense and myrrh. Not because Jesus would do a miracle for them, give insight to them or pronounce blessing upon them. Kasi 2 taong gulang pa lang ang Panginoong Hesus noon. He could do none of those things. They gave not to receive, but simply because He is the King. They worship the Lord Jesus Christ. These are wise men, mga kapatid. Naghandog sila, hindi dahil naghahanap sila ng kapalit, kundi naghandog sila kasi alam nilang si Jesus ang hari ng lahat. He is the King of Kings. Amen? Mga kapatid, kapag po tayo nagkakaloob ng buong katapatan sa Diyos, kinikilala natin siya ang Diyos, ay tayo ay kanyang nilikha. We worship Him. Tunay na sinasamba natin siya pag ipinagkakaloob natin ng buong katapatan kung ano ang nararapat para sa Kanya. Thanks be to God for His unspeakable gift. 2 Corinthians 9:15, after spending 2 chapters discussing the importance and benefits of giving for Paul, it all came down to Jesus. Pagkatapos nating pag-usapan lahat ito, ito po yung purpose ni Paul patungkol sa ating Panginoong Jesus. God's promise to us, His purpose for us, His premise about us, His process with us, and His presence with us are each reason enough for us to give with joy. Together, they leave us no other option. Amen? May God give us the grace to be people who give cheerfully. Amen. Wala tayong pwedeng pagpilian eh. Ang sabi ng Panginoon, magbigay ng buong katapatan. Katatapos lang din po namin mag-aaral nito bilang mga minister sa farm, na ang nagturo naman sa amin ay si Reverend Galios Sato na nasa Japan. Itinuro din sa amin kung paano magkaloob ng buong katapatan sa Diyos. Ibig sabihin, napakahalaga po nito sa paningin ng Diyos, mga kapatid. Paulit-ulit ko itong itinuturo noon. At maging noon talagang ilang na ilang din ang mga pastor para ituro ito. Kasi nga, baka ma-misinterpret ng mga tao at baka isipin nila na kaya namin tinuturo ay para kami ay magkaroon ng maraming pera. Hindi po ganon, mga kapatid. Hindi po iyon. This is for our benefit. Ito ay para sa ating kapakanan, kaya tinuturoan tayong sumunod ng Panginoon ng buong katapatan. Kaya nga sinasabi niya, He loves a cheerful giver. Na kung magkakaloob mo ay buong kagalakan niyang binibigay ng buong katapatan kung ano ang bahagi ng Diyos. Ano mang para sa Diyos, hindi natin pwedeng pakialaman. Ibigay natin ito ng buong katapatan at buong pagsamba at buong kagalakan. At ito ang kinalulugdan ng Diyos, mga kapatid. Is it timely message? Yes, it is. Napapanahong mensahe para sa ating lahat. At sa kabila ng kahirapan, hinahamon tayo ng Diyos na magtapat sa Kanya. Dahil gusto niyang ipakita sa atin na kahit na sa panahon ng kasalatan, kaya niya tayong pasaganain. Dahil siya ang Diyos ng himala at kaya niyang gawin ang mga bagay na imposible sa atin, subalit posible sa Kanya. Aming Diyos, nagpapasalamat kami sa iyong banal na salita na talaga namang
Minsan pa, nagpaalala sa amin at humamon sa amin, Panginoon, na ito ang hinahanap mo sa mga nagkaroon ng tunay na relasyon sa inyo. Yung maging matapat kami. At talaga naman katotohanan yon. Ang tao nasusubok sa pamamagitan ng pera. Kaya nga, pag pera ang pinag-uusapan, napakahirap talakayin. Pero ito rin ang sukatan ng katapatan. Gusto mong makita sa amin. Na anumang pagkaloob mo sa amin ay buong katapatan namin ibinabalik sa iyo dahil alam namin, hindi ka namin mapapantayan. We can never outgive you, O Lord, because you own all things. Bigyan mo kasi ng isang pusong kaparis ng babaeng pulubi na nagkaloob ng lahat-lahat ng kanyang kabuhayan. 3 lepta na inuhulog niya sa offering box. Kumakalansing. Pero tumawag iyon ng iyong pansin, Panginoong Jesus. Sapagkat nakita mo ang puso ng babaeng iyon nung ipagkaloob niya yun sa iyo. Ang buong niyang kabuhayan ibinigay niya sa iyo. Sapagkat marahil naniniwala siya. Kaya mong ibalik yun ng higit pa. Kaya bigyan mo kami, Panginoon, ng isang mapagpaturong puso. Tunay na maunawaan namin kung anong tunay na kahulugan ng pagkakaloob sa iyo ng buong katapatan. Dahil hindi namin kayang pantayan kung anong kaya mong gawin sa buhay namin. Hindi sukatan. Dito mag-uumpisa ang pagsukat mo, Lord, sa mga perang ito, kaperang ito, Panginoon. Dito mag-uumpisa mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na antas ng aming buhay espiritual. At maunawaan ito. Maunawaan namin itong lahat upang makasunod kami ng buong inam sa iyong kalooban. Nagpapasalamat kami sa kabutihan mo. Dahil patuloy mo kaming binigbigyan ng pagkakataong maintindihan mabuti ang kalooban mo para sa bawat isa sa amin. At dahil dito, Panginoon, nagpapasalamat kami. At pinararangalan ka namin, Panginoon. Tulad ng sinabi ni Pablo, bigyan mo kami ng kapangyarihang naising isagawa ang iyong kalooban. Upang sa buhay na ito ay mapaluguran ka na namin habang wala pa kami dyan sa piling mo. Tulungan mo kami, ikaw lang ang maaaring bumago ng aming mga puso. Salamat po sa mensaheng inihatid mo sa amin na nagbigay muli ng kalinawan sa aming mga pag-iisip at nawa matamo po naming lahat ito. Hinihiling ko sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ihatid mo ito sa mga pusong hungkag na maraming katanungan tungkol sa mga bagay na ito. Tayaan ang maliwanagan sila. At totoo naman ang sinabi mo, Lord, try me and test me. Nagpapasubok ka, therefore, meron kang gagawin. At hayaan mo, Panginoon, pagtugon namin sa iniuutos mo sa amin, ay makita namin, totoo, ang iyong sinabi, na kaya mong pasaganain ang lahat-lahat sa aming mga buhay. Tulad ng ginawa mo sa buhay ko, at sa buhay ng aking pamilya, Panginoon. Hindi sa kagagawan ko, kaya nakakilala sa iyo ang aking buong sambahayan. Kundi tinuruan mo akong magtapat sa iyo. Mula sa pinakamaliit na bagay, hanggang sa pinakamalaki. Kaya naman, natamo ko, Panginoon, ang aking kahilingan, na iligtas mo ang aking buong sambahayan. Ito higit pa sa kayamanan, maituturing. At nawa lahat po ng nakakilala sa iyo, ito rin po ang kanilang hilingin sa iyo at hindi mo sila bibigoin. Maraming salamat po. Mangyari ang iyong kalooban sa buhay namin dito sa lupa katulad ng nasa langit. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen, amen, and amen. Praise the Lord. Praise the Lord.
Maraming salamat sa mga salita ng Diyos. Ngayon naman mga kapatid, makipagtaas po kayo ng kamay sa akin. Tanggapin natin ang biyaya at pagpapala na nagmumula sa Panginoong Hesukristo. Ang walang kapantay na pag-ibig ng Diyos Ama para sa ating lahat. At ang pakikiisa at pakikisama ng Banal na Espiritu na kailangan natin sa buhay natin ito. Tanggapin po nating lahat ang mga pagpapalang ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen, amen, and amen. Praise the Lord. Sikat ng araw sa ating buhay kay ganda, biyayang dulot sa tuwina ng Panginoong ating Diyos Ama. Buhay ng Kristyano, di man di patatalo, sa dyablo ay di tutukso, pagkat ang Diyos gagabayan tayo. Itaas ang ngalan niya, purihin siya, haleluya. Kapatiran tayo sumamba. Jesus is my shepherd, hindi ka nagkukulang kailan pa man. Jesus is my shepherd, itungkod mo ang tanging gabay at sanggalang. Dumaan sa apoy, di masusunog, humarap sa leon, di matatagon. Jesus is my shepherd, Diyos ang gabay, Diyos ang gabay. Araw-araw ng ating buhay, tunay nga, sa bawat oras karamay ka, Jesucristo kamangha-mangha. Buhay ng Kristyano, subukin man di patatalo, sa dyablo ay di tutukso, pagkat ang Diyos gagabayan tayo. Itaas ang ngalan niya, purihin siya, haleluya. At dapat lang pasalamatan ka. Jesus is my shepherd, hindi ka nagkukulang kailan pa man. Jesus is my shepherd, tulong mo ang tanging gabay at sanggalang. Dumaan sa apoy, di masusunog, humarap sa leon, di matatagon. Jesus is my shepherd, Diyos ang gabay. Oh, Jesus is my shepherd, di ka nagkukulang kailan pa man. Jesus is my shepherd, tungkod mo ang tanging gabay at sanggalang. Dumaan sa apoy, di masusunog, humarap sa leon, di matatagon. Jesus is my shepherd, Jesus is my shepherd, Jesus is my shepherd, Diyos ang gabay, Diyos ang gabay, Diyos ang gabay, Diyos ang gabay, Diyos ang gabay.